Hello po. Maraming mga Pilipino na excited kanina. May kanya-kanyang speculation kung ano ang mangyayari kay Pastor Kibuloy dahil ang mga Special Action Force ay nagsagawa ng mission para madakip nga itong matagal nang wanted na si Pastor Kibuloy. So, pinanood natin yung mga pangyayari, sinubaybayan natin at talagang nakaka-excite yung pangyayari dahil yan talagang tumutulong o ikinopublish siya ng kanyang mga followers. Okay. So sa tingin ko talagang nandyan talaga si Kibuloy. Ngunit dahil nga sa laki noong compound, nakapagtago siya. Okay, kasi ayon sa ulat, marami yung mga lugar na pwede niyang pagtaguan na parang mahirap ma-detect, ano? Okay. Ngunit siyempre, talagang sure siguro yung mga kapulisan na nandyan siya, kaya nagsagawa sila ng mission para siya ay madakip. Ngunit ayon sa balita kanina, hindi daw hindi siya nadakip. So malamang nandyan lang yan. Ngunit ayon sa ulat nga, napakalaki noong compound, so marami siyang pwedeng pagtataguan. Okay. Ngayon, dapat sana madakip na rin siya, at ganun din doon sa mga ibang wanted na Pilipino, kilalang wanted. Halimbawa, itong si Bantag, si Tibis, at saka iba pa. Dapat sana dapat madakip na ang mga taong yan dahil nagbibigay sila ng bad image sa Pilipinas. Okay, so tingnan na lang natin ang kaso ni Kibuloy. So siya ay wanted sa United States. So may negative impact yan sa bansa natin. Okay. Then pero ang maganda diyan, so nakapagbigay ng mensahe ang Philippine government. Talagang seryoso sila na madakip itong mga wanted na ng mga ito. Okay. So sa kaso, that's para sa akin, yan ay isang magandang o kaya yan ay nakapagbigay ng magandang mensahe ang ating government na siya ay talagang seryoso na maparusahan kung sino man mga nagkasala sa ating lipunan. Ngayon, itong mga followers naman ni Kibuloy, simple lang yung issue. Kung itong si Kibuloy ay walang kasalanan, dapat siyang sumuko. Kasi halimbawa, wala nga siyang kasalanan, so sigurado siya ay mapapawalang sala. Okay. Kasi yan ang takbo ng justice system, ano? Wala na yung sinasabi na pinopolitika, siya ay galit ang gobyerno sa kanya dahil siya ay kaanib ni former President Duterte. Hindi na valid ang mga rason na yan. These are not valid reason. Okay. So kahit sinong naging president,
dapat talagang may mga taong nagkakasala. Dapat silang parusahan. Okay? Diba? That is justice. Ngayon, sabihin na natin nga na nakalusot siya sa araw na ito. Siguro sa mga susunod na pagkakataon, halimbawa magsagawa sila ng mission ang mga kapulisan. Sa palagay ko, baka dyan na siya madakip. O halimbawa, hindi pa siya madakip, sooner or later, madadakip din yan para bigyan ng hustisya yung kanyang mga biktima. Okay, so muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayo mga